Itong mga, naku, talagang may plunder cases na naman, ano? At parang hindi ito bago, At kuya. formal itong final ngayon ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. And sa Yes. pinakahuling balita ay non-bailable. Kinasuhan ng plunder at graft ng Ombudsman si Senador Jinggoy Estrada dahil sa umunoy pagtanggap ng higit kalahating bilyong pisong kickback mula sa iba't ibang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kinasuhan din ng umunoy kasabwat na sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at mga opisyal ng DPWH National Capital Region. Inaantabayanan na ang paglalabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan para sa mga kasong ito na walang piyansa. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pamumuno ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, isinampa ng Office of the Ombudsman ang mga kasong plunder at graft laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ang akusasyon, tumanggap siya ng 573 million pesos na halaga ng kickbacks. Pera mula sa iba't ibang infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sistematiko umanong idineliver sa kanya. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. Sinabi sa isinampang kaso na ang pangungulimbat ginawa umano sa pamamagitan ng mga insertion sa budget at paglalagay ng alokasyon sa mga piniling proyekto ng DPWH para sa taong 2025. Dati nang sinabi ni Estrada na walang record ang Senado na meron siyang insertion. Sagot dyan ng Ombudsman, hindi doon nakalagay ang lahat ng hakbang sa paggawa ng budget. This certificate does not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. Niraffle na ng Sandigan Bayan kung anong dibisyon ang maglalabas ng warrant at didinig sa kaso. Ang second division sa ilalim ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg ang hahawak sa isang kaso ng graft ni Estrada. At ang fifth division naman na hawak ni Sandigan Bayan Justice Sally Trespeses ang didinig ng kasong plunder at isa pang kaso ng graft. Out on bail lang ngayon si Estrada para sa kasong graft kaugnay ng pork barrel scam na dinidinig pa rin sa Sandigan Bayan. Hindi sumagot ang Ombudsman kung pwedeng humingi ng saklolo si Estrada sa Senado kung may lalabas na arrest warrant laban sa kanya. Sir, Maraming salamat. can you seek shelter sa Senate? Ayaw. Sagot ni Estrada sa kaso, gagawin niya ang lahat ng mga legal na remedyo. Inihahanda raw ng kanyang mga abogado ang mga hakbang para maipakita ang mga irregularidad sa naging proseso at ebidensyang hindi binigyan ng timbang. Kapansin-pansin din daw na mula na magpalit ang liderato ng Senado ay naging mabilis ang pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng mayorya sa Senado. Itinanggi na ng Ombudsman ang ganyang paratang. Ang plunder talaga nakalagay sa batas, ang parusa dyan, life imprisonment. Hindi lang reclusion perpetua, hindi lang 40 years, kundi life habang buhay ang pagkakulong dyan. At pangalawa, tama ang sabi mo, Willie, non-bailable yan, no? Non-bailable yan, mananatili yan sa kulungan habang dinidinig ang kaso. Kaya yan ang epekto ng plunder case. Okay. Yan. Ano ba yan? Pwede ba nating sabihing deja vu? Maaring deja vu, tignan lang natin kung ano ang kahihinatnan, no? Kahihinatnan kasi nakikinig ako dun sa press conference ng ni Miko, yung spokesperson, sabi niya, dito daw sa pagkakataong ito, hindi daw sila dapat mag-fail, no? At ito na ang isang pagkakataon ng sambayan ng Pilipino para makakuha ng hustisya. Mukha atang mas serious sila ngayon. Oo. Yan. Si dating Senator Bong Revilla ay umaasa na nakakailang motion na sila para makapag-bail. Sa usapin ho ba ng bail, Attorney Mel, ano bang isinasaalang-alang diyan ng korte? In this case yung Sandigan Bayan. Ngayon, ang lahat ng tao
lahat ng mga suspect, lahat ng mga akusado, may karapatang magpiyansa, Okay. mag-bail. Ibig sabihin ng bail, habang dinidinig ang kaso, pahihintulutan ka magkaroon ng liberty, no? Provisional liberty, makakalaya ka. Ngayon, maliban na lang sa mga kasong tinatawag nating capital offense, yung may kaparusahang reclusion perpetua, death, or life imprisonment. Ngayon, makakapag-bail ka naman kung ang ebidensya laban sa iyo ay mahina. As in, mahinang-mahina. Kaya basta ang sabi ng korte, hindi ka namin papayagan ng bail, ang significance nun, malakas masyado ang kaso. So, kaya hindi ka bibigyan ng bail. So, ang batayan lamang ay, ang ebidensya ba ay mahina o malakas? Oo. Kung mahina, kahit na non-bailable, maaari kang pahintulutan mag-bail. Pero basta't sinabi ng korteng denied, ibig sabihin nun, matindi ang ebidensya. Pwede bang makita Yeah. rito yung yung word na recidivist? Paulit-ulit, parang paulit-ulit na. Recidivist. Oo. Kasi, ang recidivist, Ito kasi okay. nakuha ko tong word na to sa pulis eh. Yung mga operation ng pulis. Sa pangkaraniwang layman's term, ang recidivist, tama ka, o Willie, paulit-ulit na gumagawa ng mga kaso. Oo. Pero sa technical, sa revised penal code lamang, basta sinabi natin revised penal code, may ilang mga krimen lang ang papasok sa recidivist. Yung mga nangnakaw, physical injury, yung mga nag-defame, yan. Yan lang ang, kung paulit-ulit mong ginagawa, yan. Ito kasi, plunder ito. Nasa special law ito. No? Nasa special law ito. Hindi ito nasa revised penal code. Oo. Nasa plunder law natin. Kaya yung konsepto ng recidivist, technically, yan via pangkaraniwang kamalayan sa recidivist na paulit-ulit. Papasok talaga. Pero Kaya ho kasi namin na itanong yan, kung pwedeng ihalin tulad yan doon sa mga paulit-ulit na di ho ba panahon ng tatay niya, pagkatapos ng EDSA 2, di ba? Nakasama siya sa plunder din ni dating Pangulong Erap Estrada. Tapos ikalawa yung kay Napoles na plunder din. Di ba? Pangatlo na ito hindi ba ito pwedeng makita ng korte na teka muna, ba't nagpapaulit-ulit ka, nakakalaya ka na nga eh. pwede, alam mo, basta't ebidensya, kung pinapakita mong motivo, ang pattern ng paulit-ulit, mahalaga rin at para makapagbigay ng context doon sa kaso, no? Na ito ay isang tao na hindi pangkaraniwang, let's say, quote-unquote, allegedly mangnanakaw, kung hindi, parati niyang ginagawa ito, may knowledge, may intent, at saka merong layunin, no? Pero siyempre na-absuelto siya dun sa mga iyon, pwede rin sabihin ng kabila ay absuelto naman siya doon, so that therefore the presumption of innocent will still prevail, mag-uumpisa ulit sa paglilitis at paghuhusga at paglalatag ng ebidensya patungkol sa bagong kasong ito. Wow. Yan ang mangyayari dyan. Yan ang magiging alibay dahil nga sa nakalaya siya. Ang pinaka-importante dito ang epekto ng plunder sa kanyang pagiging senador, sa regular legislative meal at saka sa impeachment proceedings. Kasi basta't ikaw ay legally na-jail o na-incarcerate, ang sabi ng Korte Suprema, hindi ka makakaboto, hindi ka makapagpa-participate sa debate, hindi ka hayag o mungkahi ng kung ano-ano man. Pwede kang sumulat, pwede kang maghain ng ilang mga rekomendasyon, pero sa debate, sa botohan, sa actual participation, bawal ka. Kasi nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang mga kaso, yung kay Halusos, kay Trillanes, at saka kay Senator De Lima, no? Consistent ang Korte Suprema doon. Hindi pa pwede. Sapagkat walang special treatment ang isang lingkod bayan na di umano'y gumawa ng krimen kung kukumpara mo sa ordinaryong tao. Equal lahat tayo. So, hindi nagiging excuse sa justice system yan. Kung may sinabi ng Korte Suprema, pwede ba bang gawin nila i-push ulit ito ng Senado? Oo.
Oo, yeah. Hindi pa pwede kasi ang sabi nga ng ating saligang batas mismo na ang mga desisyon ng Korte Suprema ay nagiging part of the law of the land. Sumasapaloob rin sa ating mga official na mga alituntunin. Dapat sundin natin yan, no? Hindi pwedeng hindi susundin yan ng Senado. Dapat alam na alam nila yan. Kaya nga, from Trillanes, from Alosos to Trillanes to De Lima, consistent yan. At alam mo nyo, sinunod naman ng mga senador natin noon. Pero ngayon, ewan ko kung ano ang templada ng mga senador ngayon, no? So, titignan natin, pero dapat sundin nila. Dapat sundin nila. At Attorney Mel, dito nga papasok yung sinasabi ni Senator Tito Soto na mapipilitan silang dumulog sa Korte Suprema kung ipipilit sa Lunes itong ang pagpasa nung amendments sa rules nila. So, alam mo, yung online na yan, talagang halang yan sa ating saligang batas. Talagang unconstitutional yan. Kaya nga yung mga mungkahi noon, hindi rin natupad sa Senate nung gusto nilang bigyan si De Lima noon ng privilege na online, hindi rin pumasa yun. Kasi sa totoo lang, kung titignan mo, Sandro, Willie, ito yung unconstitutional. Bakit kamo? Bakit unconstitutional? Sapagkat kung titignan natin ang pagbabalangkas or architecture ng ating konstitusyon patungkol sa Senate at Congress, itong mga nakalagay ng mga kataga, you shall convene. There will be sessions. Dapat may quorum. Ang isang absent member pwedeng parusahan. Magkakaroon ng adjournment. So dyan lang sa mga katagang yan, nakikita na natin ang diwa ng konstitusyon. There must be it is inherently physical in meaning. Hindi pa pwedeng mag-penalize ka ng absent member. Naka-zoom, hindi pa pwede yun. Dapat physical present. At isa pa, tandaan natin, ng ating konstitusyon ay ang pag-uunawa sa ating konstitusyon ng mga katagado doon ay pag-uunawa ng hindi ng abogado, kundi pag-uunawa ng mga pangkaraniwang tao sapagkat ang mga pangkaraniwang tao ang nag-approve ng ating konstitusyon, so therefore it should be applied according to their understanding. Noong February 1987 na-approve yung konstitusyon natin, wala pang Zoom yan, wala pang online yan, wala pang virtual reality, hindi naisip iyan ng ating framers ng ating konstitusyon. So therefore, hindi dapat tayo lumayo sapagkat iyan ang diwa ng ating konstitusyon, face to face diyan sa session na yan. So ito yung obviously kinatatakot ng mayorya. Dahil gaya nga nung sabi ni Senator Erwin Tulfo na sa mga darating na araw posibleng malagas yung miyembro ng mayorya dahil dalawa sa kilala niya ang posibleng makulong. Isa na nga itong si Senator Jinggoy dahil sa unang-una hindi siya pinayagang makapag-bail sa katatapos na desisyon ng At kung hindi pa rin maamyendatahan itong rule sa Senado, dahil kung wala si Senator Bato, dahil nga bakit siya a-attend kung posibleng arestuhin siya. At mayroon pang isa pa na senador na sinasabing in 2 weeks makakasuhan din. Di kulang na 10 na lang sila. So obviously, ang basa mo dyan, Attorney Mel, may motibo ang mayorya. May motibo talaga yan. May motibo talaga yan. Sapagkat nga yan ay for political convenience lang. For political convenience. Alam mo, Willie, Sandro, tignan nyo ang power struggle ngayon. Sa Kongreso, sa Senado, makakapagpasa ka ng resolusyon, batas, mungkahi, kung makukuha mo ang majority. 13-11 ngayon. Wala na si Bato, di 12-11. 12, hindi majority yon. Kaya ang tunay na power ngayon, Willie at saka Sandro, ang tunay na power ngayon ay nasa minority. Sapagkat hanggat hindi gagalaw yung 11 na yon, at nawawala sa kanila si Bato, hindi makakakuha ng majority para mag-pass ng anumang resolusyon. Diba? Kasi dapat majority, 12 lang sila. Lalo na kung malaga sila.
Tatanggalin mo si Senador Estrada diyan, tabla na, wala na talaga, standstill. Kaya ang majority, dapat marunong rin sila. Dapat nag-uusap na sila ngayon. Kasi may quorum naman makakapagpapasa sila Pero kung mahigpit yung kanyang linya sa gitna, wala talaga. Standstill ang ating Senate. Walang magagawa yan kahit kailan. Kaya dapat merong mga usapan dyan. Alam mo, sa pagkakataong ito, dapat ang Senate President, si Alan Peter Cayetano, nagbabago na ang kanyang nagtatransform na siya sa kanyang function. Kasi ang Senate President dapat magiging mediator sa mga tensyon na ganyan. Normally, ang ginagawa dyan, Willie, Sandro, basta't nadadama na nila na magkakaroon ng tensyon, ang sasabihin ng Senate President, let's go to executive session. Diyan sa executive session, parang informal caucus, nag-ahadel na sila. Ano ba problema? So, hindi nakikita rin ng mga tao yung nakakahiyang hidwaan. Pero kasi nangyayari dito, salpok sapukan Wala talagang tumitinang Dapat mag-executive session sila. Pwede ba nating sabihin na imbes na gawin nung Senate President yung binabanggit nyo nga dapat siya nasa gitna, siya pa yung nagiging promotor? That's the problem, Willie. Yung persona ni Senator Cayetano, persona na parang matitignan mo lang, nakaka-polarize na, di ba? Nakaka-polarize na immediately Kaya baka meron ng halaga at value. Yung minumungkahing si Sherwin Gatchalian na maging Senate President. Kasi parang naman siya, acceptable siya sa dalawang panig. Mukhang malumanay na ang kanyang mukha. Isang tingin mo pa lang sa kanya, parang wala naman siyang imik. So ibig sabihin, baka ito na talaga ang pagkakataon na magkaroon ng isang nasa gitna na mediator. I don't want to diminish the value of Senator Peter Cayetano. Kaya lang the reality is, banggaan habang nahandyan siya Parating banggaan. Wala talaga silang mapapasa dyan. Diba? Kasi hindi sila makaka-attain ng 13 votes for any resolution. Yun po ang masaklap doon. Kasi aanuhin pa natin ng isang Senado kung wala naman pala silang maipasa dahil nga manipis yung minorya at mayorya. Natumbok mo, Sandro. Kaya it's just a power struggle It's just a power struggle to. Hindi na inaalala ang kapakanan ng taong bayan, di ba? Hindi na inaalala, parating banggaan na lang ng banggaan. Pero kung inaalala nila ang mga taong bayan, nag-huddle sila, nagko-caucus sila, nag-informal caucus. Kaya nakikita natin yung mga photographs noon, di ba? Sila Senator Salonga, Tolentino, Pelaez, di ba? Nasa isang lugar, nag-uusap kung nagtetensyon na. Di ba? Para mag-usap sila ng malumanay at kung anong pwedeng gawin o gusto nyo bang i-commit ito, sige, ligay natin, huwag lang tayo papakita tayo mag-aaway. Pero ang nakikita natin, kahiya-hiya Tuwing nanonood na lang tayo ng Senado, parang gusto na nating patay ng telebisyon. Di ba? Parang, eto na naman, parang wala talagang improvement, no? Attorney Mel, last point na lang sa akin, very short. Yung bang binabanggit mo mga numero, be it sa majority or sa minority, regardless kung anong klase ng resolution na pinag-uusapan, including the impeachment? Maganda naman tanong yan. Normal, dapat majority. Pero yung adjournment lang, yung ganyan, okay, pwede nang pinag-uusapan yan. Pero halimbawa, yung kamukha ng impeachment, 2/3 yun. Yung pag-approve ng tratado, 2/3 yun. Halimbawa, nag-veto ang presidente. Gustong i-counter-veto ng Senado. 2/3 yun. O, di mas lalong malala, hindi na ma-attain yun. So, it's either majority or 2/3 o kung mas mababa, ito lang yung mga minute resolution na mag-adjourn tayo, things like that, kung sino lang ang president dito. Pero yung mga mahalaga, dapat at least majority. Ay, nako. Syempre, yung sweldo nito galing din naman sa mga taxes na binabayaran natin. Maraming salamat po,